lingkod ako sa iyo hanggang wakas. Actually, Lord, para mapatunayan ko seryoso ko, yung kalahati ng sweldo ko. Yan, Lord, 50-50, Lord, kalahati ng sweldo ko, itutulong ko para sa construction ng Gia Kamanaba Worship Hall. Ha? Ibig sabihin, karamihan ng umalis, missionary. May mission. Tama? Pagdating. Napalitan yung mission ng paano ko aasenso. Yon. Hindi masamang umasenso. Hindi masama. Ako nga, ina-advocate ko. Ipanalangin, di ba? Almost every week, pinagpe-pray ko, umasenso business ninyo. Walang problema sa pag-asenso. Pero ang problema kasi, 2 years ka na ron, 2 years ka na ron, okay. 2 years ka na ron, pero imbis na yung calling mo nag-upgrade, appliance mo nag-upgrade. Hindi masama na ma-upgrade ng tulad kayo, kakabili nyo lang ng oven this week dahil sa bonus nyo eh. Bumili kayo ng rep na 2-door. Diba? Walang problema. Pero teka lang. Ano ba talaga ang purpose? Ba't mo siya pinag-pray in the first place? Hindi ko kasi nung nangako ka naman kay Lord, wala naman ako dun eh. Kaya ikaw lang naman yung nangako. Hindi kita pinilit na mangako kay Lord. Ikaw ang nangako kay Lord. Sabi mo, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaso, pagdating doon, nakalimutan mo na yung assignment mo. Nakalimutan mo na ang purpose mo, why you are there in the first place. Kaya parang dati, hindi kayo Taliban Church to, no? Kaya parang sinasabi mo, Lord, gamitin mo ko, Lord, gamitin mo ko. Nung meron ka na ng mga pangarap mo, Lord, i-maintain mo to, Lord, i-maintain mo to. Pero where was God when you are planning for all of these things? Was that even included? For example, dito sa church, may mga sitwasyon dito na minsan magtataka ka talaga. Talagang totoo yung love is blind eh. Ano niyo ibig sabihin? Pag kinilig talaga, hindi na nakikinig. May kilala ba kayong gano'n? Yung pag kinilig na, wala nang kinig-kinig yan. Tuloy yan, tuloy, di ba? So, dito, talagang minsan alam mo yung mga red flag na, alam mo na ano eh, di ba? May problema, yung ganyan. Pero minsan, pag in love ka, di mo napapansin yun. Kaya kailangan mo ng mga kaibigan na magsasabi sa'yo na, hinay-hinay ka, pag-pray mong mabuti yan. Pero ano mangyayari? Dahil mahal na mahal mo, hindi ka makikinig. Tituloy ka, bam, mahal mo eh. After 6 months, nag-break kayo. Niloko ka. Aroy. Aray mo. Bakit ko sinabing aray mo? Kasi pag nasaktan na broken heart, yung nakalimutang leader, babalikan. Pastor, heartbroken ako. Kung ako yon, ang sarap sabihin, nung kinilig ka, di ako kasama. Tapos ngayong heartbroken ka, sasama mo ako. Bahala ka dyan. Bakit? Minsan tayo, pag nagpaplano, may sarili tayong mundo. Pero pag may problema, Lord, nasan ka? Yun ang problema. Yan ang problema. Tignan mo katabi mo, duguan na eh. Naalala nyo po noon, marami sa inyo dito, dati kayo nanonood sa live stream. Dumaan ang video ng Gia Kamanaba. Kaya napanood ninyo, one day sinabi nyo, ay, may simbahan pala dito sa Caloocan, aatin ako. Noon, naalala nyo pa, nung hindi ka pa umatin, dito, in person, nanonood ka ng live stream. Kada post, share. Pam. Kada may post, pupusuan mo yan. Pam. At kahit online yung service, nanonood ka lang online, ha? Yung puso mo, present na present. Present eh. Tapos nakaating ka in person. Present ka na ngayon in the flesh, pero absent naman yung commitment. Something is wrong. Napansin nyo? May nagbabago eh. Question, nagbago ba sa service natin? Sunday pa rin naman tayo. Walang nagbago sa service. Ibig sabihin, walang nagbago through the years. Ay, meron pala. Yung priority mo. Nagbago. Nakalimutan na natin. Sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, in-expect ko na yung message na to, hindi amenable. At pwedeng sasabihin nila, Pastor, minsan ka na nga lang nandito. Yan pa yung message mo. Pero tatay niyo ako eh. Responsibility kong paalalahanan kayo na meron kayong layunin at meron kayong purpose sa inyong buhay. Naalala mo nung hindi ka pa naglilingkod kay Lord, sabi mo, Lord, kahit anong role, sige Lord, bibigay ko. Tapos nung may role na, masyado naman demanding tong role na to. Lord, kahit saang ministry. Nung nasa ministry na, matagal pa ba yan? Because somewhere along the way, nakalimutan natin na kapag naglingkod, may sakripisyo. Nakalimutan natin. Akala natin comfortable lahat. Akala natin mabait ang lahat. Naalala mo dati, hindi ka uma-absent sa church. Hindi ka uma-absent. Sabi mo pa, God first. Di ba, naalala mo yun?
Sabi mo, sarado ang tindahan pag Sunday. Kasi para kay Lord to. Outing, di ko mag-outing. Sunday! Kayo yun kayo yun. Huwag niyo ako damay. Diba? Ikaw naman nangako nun Diba? Pero recently, di ba, napapansin mo, diba, pag may mga long weekend, diba? Sabi mo, maganda magbakasyon dito Hindi masama Hindi masama. Pero minsan, nasa di ba? Family first O di nasa family na. Di nandun ka na sa resort, di ba? Say, woo! Habang nagagaganong ka kami dito, nakaganon, di ba? Kami dito nag-worship, ikaw ganun-ganun ka sa swimming pool, di ba? Saya mo di ba? Hindi natin pinipigilan. Kasi nga, pamilya yan di ba? Walang problema. Lalo kung yan lang talaga oras ninyong pamilya Pero alam mo na ang services natin every Sunday, 5 yan sa online. Meron pa yung Monday ng gabi. So alam mo may oras ka pag Monday, tapos na yung outing nun May internet? Meron. May access? Meron. Ano wala? Eagerness. Yun yung nawala. Hindi na nagbago yung church Ang nagbago yung eagerness, nagbago yung priority. Sabi nga nila, pag gusto, pagkaayaw, ako ba nagsabi? Kayo nag-fill in the blanks. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga target ni Pastor today. Yung katabi mo, dati nag-a-adjust pa yan. Pag Sunday, di ba, sabi nyo, Pero ngayon, wala. Pwede mo ba sabihin, nanlamig ba siya, Pastor? Hindi naman siya nanlamig kay Lord. Masyado lang napasarap yung pahinga. Bakit ko sinasabi? Tatandaan nyo to mga anak. Ang backsliding, pag sinabing backsliding, yung pagbalik mo sa lumang buhay, ang backsliding, hindi nagsisimula sa rebellion. Walang nag-backslide, rebelde ka agad. Walang ganun. Karamihan ng nagbabackslide, if not lahat ng nagbabackslide, hindi rebellion ang simula. Ang simula, neglect. Kapabayaan. Yung dating importante, hindi na masyadong importante sa kanya ngayon. So anong ibig ko sabihin? Hindi ka naman biglang tumalikod sa Lord. Hindi ka biglang nawala sa Panginoon. Unti-unti mo lang tinigil yung dating ginagawa mo para sa Kanya. Kaya ang sabi ni James, are you still with me? Sugatan Kaya ang sabi ni James sa James chapter 4, now listen, verse 13. Gia Kamanaba, makinig kayo. Lahat ng mga tao na nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa Thailand. Pupunta kami sa Japan. We will spend a year there. We carry on with our business and to make money. Verse 14. Bakit? You don't even know what will happen tomorrow. What is life? What is your life? You are a mist. Hamog ka lang. Alam niyo ibig sabihin ng hamog? Fog? Pag hinalintulad yung buhay natin sa hamog, ibig sabihin, ngayon nandyan, mamaya wala na. Ibig sabihin, walang guarantee ng sustainability. Walang guarantee ng breath for tomorrow. Kaya sinasabi na, kayong lahat na nagsasabing, ngayon pupunta ako dito sa city nito, bukas pupunta ako dito, magtatayo ako ng negosyo, I will make money. Hold your horses. Hold your horses. Do you not know that your life is a mist? Hindi nyo ba na-realize na wala kang control sa oras mo, anak? Hindi mo hawak ang oras. Ang may hawak ng oras natin, ang Diyos. Hindi mo hawak ang karir mo kahit gaano ka kahusay. Hindi ikaw may hawak ng karir. Hindi ikaw ang may hawak ng iyong negosyo. Hindi ikaw ang may hawak ng bangko sa Pilipinas. No. Only God is the true source of everything. Amen? Let's go back to verse 13. Can I take a few minutes to digest these verses for you? Just one verse. I promise you it will be worth it. Wala naman kayo magagawa. Dito na tayo. Diba? So pasinin nyo to. Now listen, you who say today or tomorrow, we will, highlight this part, we will go. Everybody say, we will go. So sasabi ni James, kayong lahat na nagsasabi ngayon, gagawin namin to, bukas, gagawin natin. Bukas, dito kami pupunta. We will go. Everybody say, we will go. What does it imply? We will go. It implies what? Movement. Gagalaw ako. Pupunta ako dito. Sabi niya, we will go. Pero ang sinabi ng scripture, we will go. Depends on kung iaalaw ni Lord. Hindi, no? Sabi lang, we will go. So, ibig sabihin, yung kanyang direction ay self-initiated. Ako nag-initiate kung saan ako pupunta. So, ano naging basis ng decision? Preference. Ano naging basis ng decision? Opportunity. Ano naging basis ng kanyang decision? Ambition. Discernment. Pag tinignan mo, we will go. Mukhang confident. Pero may submission ba? Come on. May submission ba kay Lord? No. Next. We will go to this or that city and spend, highlight this part, spend a year there. Ano ibig sabihin ng spend a year? Ba't hindi sinabing spend month or I will spend my day there? So the fact na sinabi niyang, I will spend a year there, ibig sabihin ginagaranti niya buhay pa ako after 1 year.
And that is an illusion, my friends. Illusion siya na ikaw ang may hawak ng iyong oras. You don't hold your future. You don't hold your time. Time is not a right. Hindi nating karapatan bigyan ng Diyos ng oras. Mercy ng Diyos kung ba't buhay pa tayo. Grace ng Lord kung bakit pa tayo nandito. Regalo ng Diyos ang oras. At kung regalo siya, dapat siyang i-steward. Dapat siyang i-manage ng tama para sa kanyang kaluwalhatian. So kasi sinasabi, we will go and we will spend 1 year there. Let's continue. And we will carry on with our business. Ibig sabihin, ina-assume mo na kapag nag-effort ka sa negosyo, magsasucceed ka. So ibig sabihin, ang skills mo, nasaan ang tiwala? Sa sarili. Nasaan ang tiwala? Sa network. Nasaan ang tiwala? Sa experience. Productive, pero nag-pray. And last, sabi doon, and we will make money. Everybody say, make money. So ibig sabihin, nag-business, ito naman ngayon ang resulta. Now we have the money. So ibig sabihin, hindi lang siya confident na buhay pa siya after 1 year, posibleng may confidence din siya sa resulta that if I work hard, I will earn money. Hindi siya sinabing there's a possibility that I will earn money. Is it as if like money is a right? No, it is a mercy of God. So what will happen kung makakakuha ka ng pera pero hindi mo ipinanalangin? What will it develop in your heart? Di ba pride? Di ba? It will develop pride in you kasi isipin mo, it is my skill. It is my network. It is my connection.